Good day mga suki at another linis serye na naman dito sa aking small backyard piggery. So kasama ko dito ang aking youngest daughter kasi kami lang dalawa ngayon. Wala kasi yung mga kapatid niya. Yung ate at kuya niya ay nasa city, nagbakasyon, hiniram ng aking mother-in-law. Kaya kami lang dalawa ngayon na naglilinis dito sa aming backyard. So, tinutulungan ako ng aking maliit na anak na linisin. Tapos siya ang nagpakain ng mga manok. Yun kasing nakasanayang nakikita ng aking youngest na anak. So, nakikita niya na nagpapakain ng mga manok. So, parang sasanay na din siya at marunong na siyang magpakain ng mga manok. Ang pag-uusapan natin today is ang mga gamit na kailangang i-prepare para sa pagpapanganak ng ating mga inahing baboy. So, importanteng kompleto na ito bago manganak ang atong mga anay para ready na siya at hindi tayo maratol. So, bago manganak ang ating mga inahin, kailangan naka-disinfect na at naka-sterilize yung ating mga gamit na gagamitin. So, ang mga gabutang na itong gamiton sa pagpaanak sa atong mga anay, kinahanglan nga limpyo na ni siya daan sa dili pa ang adlaw sa pagpanganak sa atong mga anay. So, usually, ang due date ng ating mga alagang inahin is 114 days ng pagbubuntis. So, sa 114 days, yun ang normal nga due date na manganganak yung isang inahin. So, bago dumating yung due date, kailangan ready na yung mga gamit na gagamitin natin sa pagpapanak ng ating mga inahin. Niabot na ang akong gi-order para gamit sa atong anay. Preparasyon sa iyahang pagpanganak. So, dati, sa una, no, ang gigamit ra gyud namo is pagputol sa ngipin is nail cutter, yung malaking nail cutter, tapos yung pamputol sa pusod at ng kanyang buntot, no, sa pusod ug sa ikog. Kay among ipanghimong putol ato sa una is gunting. So amo na siyang i-sterilize, i-disinfect ba, i-sanitize ba, then sa kagagamitin. So yan lang yung 4 na taon namin na pag-iinahin mo na permi na mong ginagamit. So karon nagpalit na gyud ko og gamit para sa pagputol, no, ng pusod, ng buntot, ng ngipin. So niabot na siya. So ato ni unboxing kung mao ba ni atong gipang order. So unbox na to. So, mauni siya. Atong i-unbox. So, kani set ni na kung gi-order. So, siya ani. Ito yung pangputol ng ngipin, pangputol ng buntot. Tapos ito pala yung blade. Ito yung blade niya. Ito yung gagamitin para magkapon, no? Mo ni gamiton inig magkapon kaninga blade. So sa una, ordinary blade lang among gigamit na mapalit nimo tag 5, tag 10. So mao na among gigamit sa pagkapon, pero ang mo himo ana sa pagkapon is the technician, since dili pa man kay mi master na magkapon. So tawag na mi technician, siya na ang magkapon.
So nagpalit ko ani mga gamit, investment na sad ni siya kay mao naman yun ni permin na gamit kani marker ni siya. Marker. So blue yung kulay ng marker. Ang marker mo ni ang i-mark kung mag-inject na sa mga baktino para mailhan nato nga humana sila og inject. So importante po ni ang marker. Ito yung pangputol sa ikog, pangputol sa ngipon, o ang blade na gamiton sa pagkapon. So gawas ani nga mga butang kinahanglan pod nato og hilo na pangtali, no, panghigot sa pusod sa biik, sa baktin, og mga basahan. No, mga basahan importante para pampunas sa katawan ng atuang biik. Ini kagawas kay importante man yun na labi na ang ilahang nguso. Importante yun na nga atuang matrapuhan dayon para makaginhawa dayon ang mga baktin. So muna niya ang mga gamit na atong andamon inipanganak sa atong mga anay. So nati alcohol, hilo, then gunting. So yung basahan is any basahan, used cloth, basta importante malinis siya. Aside aning mga gamit na kinahanglan natong gamiton, kinahanglan po ta mag-andam og mga tambal. So watch for part 2 sa preparasyon nato sa atong pagpanganak sa atong anay, kung unsa mga tambal nga angay natong i-prepare. So that's all for muna, no, for today's video. So hopefully may natutunan kayo at nagustuhan niyo ang aking video. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and like and share my Facebook page. Pa-follow na rin po. Thank you so much for watching, everyone. So God bless always.